Sinasabing ang pamilya ang pundasyon ng isang pamayanan. Ang pagkakaroon ng isang matibay at matatag na pundasyon ay isang susi sa maunlad na pamayanan. Sa Pilipinas, ang pagkakabuklod-buklod at pagiging malapit sa pamilya at mga kamag-anak ay kaakibat na ng kultura at pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Ano nga ba ang pamilyang Pilipino? Ang pamilyang Pilipino ay katulad rin ng maraming kultura, may level na magkakalapit sa isa't isa. Sabihin, sa sosyolohiya may tinatawag na nuclear family, no? Kahit sa kultura may tinatawag na mga nuclear family household. Ang ibig sabihin nito ay sa tradisyonal na pagtingin, nanay, tatay at kanilang mga anak. So, kahit saan ka pumunta kultura, meron tinatawag na nuclear family. Pero dito sa Pilipinas, sa tingin ko, nararanasan nyo lahat na hindi lang ito nanay, tatay, at mga anak. Maliban sa mga kasamang hayop na aso, pusa, o kung ano't ano pa, alam mo na lumaki ka na malapit sa'yo ang iyong lolo, lola. Ang tawag dito ay extended family household. Ang household ay yung kung saan ka nakatira. Pero ang kakaiba dito sa Pilipinas, yung household natin ay may multiple families. Kasi ang tingin natin dapat sana ang isang pamilya, isang bahay. Pero hindi sa Pilipinas. Makikita mo na may aampuning mga pinsan, may aampuning mga yaya. Pagka naghahanap ng trabaho, doon pupunta sa mga bahay na yon. Hanggang sa yung nuclear household, magiging extended family household naman. Nung araw, sa probinsya, makikita mo yan sa espasyo ng buhay, ng mga pamilya. Kasi sa isang compound, maaaring magkakahiwalay kayo ng bahay, pero iisang lahi lang at angkan ang nasa buong barangay. Iyon ang kalikasan ng pamilyang Pilipino. Hindi uso sa Pilipinas ang pagbukod ng mga anak. Dahil dito sa atin, tila till death do us part ang pagsasama-sama ng pamilyang Pilipino. Kaya't kung ating mapapansin, bagamat may sarili ng pamilya, marami ang naninirahan pa rin sa kani-kanilang mga magulang. Marahil, dahil na rin daw ito sa konsepto ng mga Pilipino na close family ties. Mula sa lokal na komunidad ay nagtanong-tanong ang aming grupo tungkol sa kanilang mga pamilya. Ako, yung isang anak ko, dalawang anak ko, bali 10 yata kami, 10. Apat. Ay, 5 pala kami. Tingnan lang, bibinahin ko. 1, 2, 3, 10. 4. Kapatid ko, anak ko, apo ko, manugang ko. Yung anak ko, asawa ko, at saka biyanan, pamangkin, sa asawa at anak, at apo. Tito, saka tita. Yung isa kapatid ko. mas po yung mga apo, dalawa, isang anak ko. Yan. Siyempre, oo. Masaya. Masaya. Hindi. Bakit po? Kasi mas masarap ang mas masarap ang bukod. Ang namumuhay kayo ng sarili niyo. Masaya din naman. Siyempre, unang-una sa pera, di ba? Talaga problema sa pera yun eh. Pero yun lang, wala na. Minsan yung hindi pagkakaunawaan. Wala, yung mga tampuhan ng mga bata, minsan, gaya ng mga alaga namin seminarista, pag nasumpong ako, pinapatulan din nila ako, nag-aaway-aaway. Pagkain yung ulam, palagi naman kami. Siyempre, magbabayad ng billing, tsaka yung mga gamit-gamit sa bagay, mga personal na gamit sa bahay. Okay. Ano lang talaga, sa
Pag mga kilos nila ba, yung mga ano, boyfriend sila. Eh, siyempre, hindi pa pwede kasi wala pa naman mga trabaho. O, yun lang. Ano nga ba ang extended family o konsepto ng pakikipisan sa sikolehiyang Pilipino? Ang pakikipisan sa Sikolohiyang Pilipino, ibig sabihin ay sama-sama yung pamilya sa isang bahay. No? Kahit na lumaki na, nagkaasawa na, nagkakaroon ng extension of the family. Di ba ang idea natin of family? Father, mother, and children. Pero nangyayari sa atin, father, mother, parents of the father or parents of the mother, children and their husband and wife and their children again. Sa pamilyang Pilipino, hindi yun kasi, hindi problema sa atin yun. Kasi part yun ng extension, part yun ng nakagawian natin, part rin yun ng strong family ties natin. Kaya lang ang problema ng sa pakikipisan is that nawawala yung independence, yung privacy. Kasi sa tingin ko ang Pilipino kasi hindi issue sa atin ang pakikialam eh. Ang pakikialam kasi sa pamilyang Pilipino, concern ka. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa or ibang kultura, ang pakikialam ay pakikialam talaga as if you are meddling with their privacy. But dito sa Philippines, pag nakikialam isang tao, ay mahal niya ako kasi nakikialam siya, concerned siya. So yung pakikipisan sa Pilipino, it means that you are living together as one big family in one roof. Hindi na bago sa atin ang konsepto ng maraming pamilya sa iisang bubong o ang tinatawag na extended family. Sa katunayan, ito ay natural na lamang sa pamilyang Pilipino. Marami ang naniniwala na ang mga extended family ay kalimitang nakagawian na sa mga probinsya. Ngunit salungat dito, marami na rin pala ang mga extended family sa syudad, lalo na sa Maynila. Gaya na lamang ng pamilya ni Mang Johnny na hanggang sa ngayon kapisan pa rin ang kanyang mga hipag, mga anak at mga apo. Ang mga sumusunod ang aming panayam sa Pamilya Kalumpang. Tatlong pamilya kasi ito eh. Mga anak. Yung panganay, yung pangalawa at yung pangatlo. Tagal na, pangyari yan. Mula pa nung hindi to kami nag-umpisa yung rito, year 85. Maliliit pa rito. Dito na sila nagsipag-asawa eh. Doon sa kami nagsimba. Sa Tondo. Doon sa namin, sa Chahin ko. Sa Tondo. Tapos po, nung kinasal po kayo, lumipat na po kayo dito.
Pero mga anak ko na yan sila lahat. Lumipat kami. Dito lang sila nagsilaki. Bali, sa inyo po itong bahay. Paano po natutugunan po yung pang-araw-araw ninyong pangangailangan? May nagtitinda-tinda ako. Mga sari-sari. Yun lang. Tsaka nagtatrabaho naman siya dyan sa school. Andito rin po. Ayos lang, masaya. Sama-sama. Pero minsan, siyempre may problema rin minsan. Hindi mo siyempre may iwasan, may mga problema rin. Ano naman po yung mga problema niyo po nararanasan minsan? Oo, may nagkasakit yung mga apo ko. Katulad niya, may sakit, siyempre. Pagkulang ka ng mga financial, di ba? Mga anak mo, siyempre ikaw rin ang di ba? Sagot mo, kung may pera, pag wala naman. Bali, hatian po kayo kung sino may pera. So, ayun, nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan po. Minsan, hindi may iwasan niya. Sa anak niyo po, tsaka sa asawa rin po nila. Ayos naman po kayo sa hatian po ng gawaing bahay. Oo, kasi kanya-kanya naman sila eh. Pati po sa pagkain. Kanya-kanya rin sila. Pag wala, siyempre tutulungan mo rin sila. Pag wala sila. Gaano na po kayo katagal nagsasama-sama po? Mula po kami nagsama 1972. Hanggang ngayon. Bali, sa inyo po yung bahay po? Oo, sa akin. Yung pinagkakasya ko lang yung sahod ko para sa namin, okay naman kami, wala naman problema. Hindi, minsan, pag wala silang pera, ako na rin lahat. Doon sa tiyahing na misis ko. Tagal nun. Matagal rin kami doon. Kasi 1972 doon na kami. Lumipat kami dito sa Dagat-Dagatan, 1984. Kasi ako nanalo ko sa raffle ni Ferdinand M. Marcos. Wala problema. Masaya. Wala problema. Nagkakaproblema rin po kayo sa pamilya niyo po? Hindi. Kahit mahirap man. Nagkakaroon po kayo ng hindi pagkakaunawaan po? Okay rin. Ba't po kayo nag-stay na lang po dito? Ano pa kasi yun siyempre hindi pa tayo kayang mangupahan, kaya dito muna sa parents muna. Ganun muna. Bali, dito na rin po kayo nagkaanak din po? Na rin lang. Yung tatlong anak ko dito. Siguro, walang araw. Kaya lang, dati masabi ngayon dahil hirap din ang buhay ngayon pag mangungupahan ka. Nagtagpayin kami dito. Kahit sa milikod kami, may kanya-kanya namin kwarto naman. Kanya-kanya pagkain. Kanya-kanya, kaya lang, isang lang. Para isang kumpang lang. Wala naman. Yung siyempre, problema, financial, kapag walang tanggap ng trabaho, tulong-tulong din kami. Sinong meron yun. Kasi parang gamay mo na rito Dito, tagal na rin, 20 years na kami rito may dito na naglaki ni Mano. Kaya gamay ko na kasi sa ibang lugar. Siyempre, pag sa ibang lugar, bagong pakikisama na naman, di ba? Kaya dito na ako pinili mag-stay. Ba't po kayo nag-stay na lang po dito? Wala pang kakitaan Kaya dito muna. May balak po kayong bumukod po? Sunday. Ano po yung feeling na dito na kayo bumuo ng pamilya ninyo? Okay naman, masaya, sama-sama kami lahat. Economics ang dahilan, ekonomiya ang dahilan kung bakit madalas nag-share tayo, nagbabahaginan tayo ng espasyo. Economics kasi mas nakakamura pag magkasama. Pero meron din naman kasi mga pamilya na yung kitchen, yung lutuan, ang nagiging, kumbaga, factor, yung differential factor ng pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya. Kumbaga, nasa loob ng pamilya pero yung kitchen, ang lutuan, ang magiging
magiging focus kung paano magbahaginan ng resources. Anong ibig kong sabihin? Maaaring tatlo ang nakatira sa isang household na pamilya, pero kanya-kanya silang luto. So ibig sabihin, nagsishare lang sila doon sa bahay, pero pagdating doon sa mga pagkain, hindi lahat palaging share. So kung mapapansin niyo, merong iba't ibang paraan para mabuhay na magkakasama. Diba? At ang isa sa interesting dimension na dapat nating isipin when it comes to Filipino family, pagsasama-samang yan, economics, social, psychological supports, maraming level yan kung bakit nananatili ang bawat isa na magkakasama. Oo. Ito ba ay dahilan sa wala kang choice? Kaya ka nagkakasama-sama? Wala kang choice, kaya ka nagkakasama-sama? Siguro yung mga nasa urban poor, wala kang choice, right? Pero sa aking pananaw, hindi merong function, merong dahilan kung bakit ka nadyan. Susunod ang aming panayam kay Aling Aida na siyang ilaw ng tahanan ng pamilya Gozo. Manugang ko, minsan matigas ang ulo, lalo yung anak ko, pasaway, yung may asawa. Minsan, biglang nagiging problema ko minsan pasaway. Pero kung sa tutuusin, wala kami problema. Wala kami trabaho sa akin namin. Hindi kami magkakaroon ng problema na sila ang ayaw umalis. Minsan sinaalis ko, ayaw umalis. Ewan ko kung bakit ayaw niya lang umalis sa puder ko. Dapat nga, kailangan nakabukod sila kasi siya lalaki. Para malaman niya kung ano maging buhay nila na walang kasama magulang. Kasi mo, ayaw niwalay. Kahit sabi ko, umalis kayo, ayaw. Oo, ganun siya. Sa bagay siguro, ewan kung bakit ayaw nila umalis sa amin. Pero mas masarap talaga nakabukod sila. Kasi, pag sila nakabukod na nadanasan ko, 20 years ako nakasama ng tatay ko, siyempre, pakikisamahan ko, asawa ko, pakikisama ko, mga anak ko. Hindi ko alam kung ano mga ugali ng anak ko. Siyempre, maninimbang ka sa kapatid mo, saka sa magulang mo. Doon ang gusto ko rin maranasan nila, nung kami nakabukod na, masarap pala. Kahit na kami walang ulam, magtulog kami maghapon, wala kami maririnig. Yun ang sinasabi ko sa mga anak ko na walang manghihimasok sa kanila kung anong gawin nila, walang makikialam sa kanila. Pag nakabukod sila. Pero kung sila yung nakasama, siyempre, tama't mali, iisa yan. Kahit maganda ang pakita nila, minsan tingin namin mali pa rin. Diba? Yun ang sinasabi ko sa kanila, kaya mas gusto ko sa kanila na nakabukod sila para malaman nila, napakasarap ang nakabukod. Diba? Kasi minsan, nangyayari sa anak ko, dapat siya papakisamahan eh. Dapat siya makisama sa mga kapatid na walang asawa. Pero yun, ako ewan kung ano ugali. Kailangan siya papakisamahan yun. Ang pananaw na ito ni Aling Aida ay nasuportahan ni Ginoong Reliente. Mayroong isang aspeto na negatibo. Una, nagiging dependent yung mga nandun sa extended family sa isa't isa o yung aspetong umaasa sa ibang tao o sa ibang kasamahan sa loob ng bahay. Or yung tinatawag natin na kapaan. Ang bawat miyembro na nandoon sa loob ng bahay ay may tinatawag tayong konseptong pakapa-kapa. Diba? Kung maano ninyo, I don't know, napag-aralan ninyo sa Psikolohiyang Pilipino yung na bahagi ng konsepto natin o bahagi rin ng pagkataong Pilipino natin yung mga konseptong pakapa-kapa. Di ba? Kung minsan, bago mo kausapin yung kamag-anak mo o kasama sa bahay, tinitimpla mo muna kung kumusta yung mood niya. Tinatawag natin mood sa English. Sa atin, sa Tagalog, ang tawag doon, kinakapa muna natin yung emosyon niya o yung araw na ito, kinakapa muna natin. Maganda ba siyang kausapin? Maayos ba siyang kausapin? Pakapa-kapa. Okay? So, pinapakiramdaman natin kung okay ba na
yung emosyon ng makakausapin. Ano na, kung may Oo, concern. dito din siya ang timano, hindi siya na bukod. Kasi nahirap din eh, baka kusang sa mapahiwala kasi nangyari na sa kanya yun. Siyempre, kung hindi ko siya tatanggapin, hahayaan ko baka lalo sa malubog. Kailangan sa akin. Sa bagay, nung araw, kahit kami mahirap, masaya pa rin kami. Kasi ang tatay ko at nanay ko, hindi namin nakagisnan na sila'y nag-away. Yun nga, minsan, ayan, kukwento ko tuloy. Minsan nga, kahit ilo lang ang ulam ng nanay, magkakapatid, hati-hati kami. Ang tatay ko at nanay ko, kumakanta pa. Ang saya-saya. Kaya nga, yun ang nangyari, napulot ko ang ano ng ugali ng mga nanay ko, tatay ko na hindi nag-away. Lumaki kami, nag-asawa ako, hindi ko nakita nag-away ang nanay ko, tatay ko. Kaya yun din ang inano ko sa mister ko. Yun ang pinamumulat ko sa anak ko, kaso mo ayaw ko maaso. Ang psikolohikal na aspetong ito na mula sa pamilya ay nasuportahan ni Binibining Lintag. So, una-una, yung pamilyang Pilipino, ito yung nagsiserve na role model sa isang tao. So, kung ano yung nangyayari sa pamilya at kung ano yung gawe at characteristic ng family, nade-develop ng tao. So, na-acquire ng tao. So, yung family serve as one of the factors that lead to the personality development of the individual. Pangalawa, yung paano tayo mag-relate sa ibang tao, nakabase rin yun sa paano tayo tinuring at paano din tayo nag-relate sa family. So, yung relationship status natin, yung how we relate with others, characteristics, nanggagaling din yun sa family. So, mapapansin natin, yung mga gusto natin sa isang tao, makikita yun. So, kung ano rin ang gusto nating qualities na nasa family natin. Diba may mga studies nga na ngayon na kung ano ugali ng tatay o ugali ng nanay, nagiging contributory yun sa kung sino pipiliin mo yung lifetime partner mo. Somebody like your dad or somebody like your mom or somebody who's not like your dad or somebody who's not like your mom. So, in terms of relationship, no, how we deal with other people, interaction, pamilya rin yung naging basihan natin. Pangatlo, yung ating kultura din, no? Yung mga gawin natin, traditions natin, ang galing din sa family natin. Halimbawa, yung pag-uwi natin ng maaga, pagkatapos ng klase, uwi na tayo. Paano, saan ang galing yun? Hindi naman yung tinuro sa klase, di ba? Na, you may go home. Talagang check ng teacher na kung umuwi na tayo. Nanggaling yun sa pamilya, na alam natin na pag yung tatay natin, patapos ng trabaho, umuwi na, na-adapt natin yung ganung gawin. O halimbawa, yung pagpapaalam, saan natin natutunan yun? Bago natin natutunan na magpapaalam tayo sa teacher kasi mag-go out tayo, natutunan natin yun sa family na dapat magpapaalam natin kung nasan tayo. So, yung mga traditions, siya culture, nanggaling yun sa family. Even yung faith and how we express our faith, nanggaling yun sa family. Sa pakikipagkwentuhan namin kay Aling Aida, naikwento niya ang magkaibang estilo ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Yun lang magbago silang lagi kung sinabi sa buhay. Sa anak ko ng lalaki. Kasi laking sabi. Siyempre, magpa-try ko na. Mga kabakot ko na. Kaya kung gusto ko, magmamalaki sila. Saka yung magmahal niya. Alam ko, simula na mo, wala nang kabaw kasi namin yan. Sabi ko, naikukwento ko yan. Pag yan sinabi sa kanila, hindi na kami ulan. Ayan, dada sa akin. Sasabihin ko, ba't hindi pa kainin? Hindi, para sa iyan. Talaga pong attachment. Kaya yun na pagmamalaki. Kasi hindi ako naramdaman ng pagmamahal. Pagpunso po talaga. Pero yun nakakasito. Hindi, yung tatlo kong anak na sunod. Diba, sa bagay, kasalanan ko. Yan kasi yung tatlo kong anak na malalaki. Hindi ko natagaan yung puro hanap buhay lang ako. Kami mag-asawa. Nag-ibang bansa ko. Hindi. Nagtitinda kami sa bayan. Mayroong pagkain, restaurant.
kasalanan ko rin kasi siyempre, ang anak din pala, iba din pala ang pagka ikaw nag-alaga, mamahalin ka. Pero pag hindi ikaw nag-alaga, kilala ko lang. Sa kabuuan, ano nga ba ang naidudulot ng pagiging bahagi ng isang extended family? Isa sa impluensya ng extended family, mas madali na makisalamuha sa ibang tao dahil mas maraming tao ang nakikita o nakakasalamuhan natin. Yun yung isang bahagi ng magandang epekto ng extended family. Hindi siya maganda kasi dahil disadvantages siya kasi kung ang problema lang ay 4 na o 2 anak at mga magulang niya, okay sana, right? Pero this is not the way extended families are, right? Pero outwit nung advantages ng pagsasama yung yung nuclear family ka lang, yung nag-iisa ka lang. Kasi ang totoo niyan, mas marami siyang function dahil mahina ang gobyerno natin. Mahina ang estado natin para magbigay ng mga suporta. Kung may mapupuntahan ka naman pala sa lahat ng kailangan mo, edukasyon, pagkain, pag may disaster, nadyan lahat ng government kasi talagang well-off, magandang gobyerno natin, and then we do our part, I think we could maintain household, kanya-kanya tayo. Yun yung isang konsepto sa pamilyang Pilipino na tingin ko hindi pa natin masyadong tinitingnan. Pag sinabi mo kasing pagmamahal, masyadong abstract yun ng love. Diyos ko, Panginoon. I love my mother. I love my father. Pero, I love my brother. I love my sister. Buisit ako dyan, right? Pero, bakit mo sinusuportahan pati yung mga kamag-anak mo? Pag meron yung magulang yung bakit? Kasi, sa lengguwahe ng Pilipino, meron tayong tinatawag na pagmamalasakit. Na ang ugat ng salita ay sakit. So, ibig sabihin, once na may problema ng isang tao, lalo na't kamag-anak mo, ang unang ugat sa puso mo na pipitikin, pagmamalasakit. Hindi pagmamahal. No? Hindi kita pautangin dahil mahal kita. Pautangin kita dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Sa English language, mahirap i-explain yun eh. Di ba? Siguro care. Pero hindi rin eh. Kasi pag sinabi mong care, hindi yun sakit eh. Alam mo yun? Hindi illness, no? Pag sinabi mong caregiving, hindi siya pagmamalasakit eh. Pero tayo dito sa Pilipinas, at least sa Katagalugan, o dun sa salitang yun, makikita mo na meron tayong konsepto para paano natin harapin at tanggapin yung pagmamahalan, hindi lamang ng nanay, tatay at mga kapatid mo, kundi pati ng mga iba't ibang level ng kamag-anak mo, hindi lamang doon sa komunidad na yun, kundi sa buong Pilipinas. At pag napunta ka sa ibang bansa, sila pa rin ang magpapakain sa iyo ng libre. Right? Siguro nga, kung mayroon ng tao sa Mars, ang kauna-una ang pupunta doon ay mga Pilipino. Bakit? Kasi gusto natin mag-explore at kung nasa Mars na tayo, hindi mo iisipin na dali mo yung pamilya mo lang. Gusto mong itapon doon yung ibang mga kapamilya mo sa inis, okay? Pero kung nado na sila, hindi mo rin naman matitiis. Pupunta ka rin sa Mars para dalawin sila, right? Iyon yung napaka-exciting na dynamics ng pamilyang Pilipina natin. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging malapit natin, hindi lamang sa ating mga pamilya, kundi pati na rin sa ating mga kamag-anakan. Masasabi ring ang dahilan ng pagpapatira ay hindi lang dahil sa pagmamahalan at pagiging magkakamag-anak. Sa halip, dahil din ito sa konsepto ng mga Pilipino na pagmamalasakit.